Ika-6 na kabanata. Ang pagkamatay ni Joaquin. Lumuhod si Maria sa katahimikan ng templo. Ang kanyang maliit na frame ay naliliwanagan ng mahinang liwanag ng kandila. Ang kanyang mukha, kadalasang matahimik, ngayon ay sumasalamin sa isang malalim na kaligayahan na para bang ang kanyang kaluluwa ay lumampas sa makalupang kaharian upang makipag-ugnayan sa banal. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng tahimik. Ang kanyang mga salita ay hindi naririnig ng mga mortal na tainga, ngunit dinadala sa hininga ng mga anghel sa trono ng Diyos. Maganda ka sa iyong mga pag-iisip at mga gawa, aking minamahal at hinirang. Ang tinig ng Diyos ay umaling-aungaw sa loob niya, isang tunog na parehong banayad at walang hanggan. Tinatanggap ko ang iyong pagnanais na maglingkod at magsakripisyo para sa pinakadakilang kaluwalhatian, at ngayon ay darating ang panahon para sa mga ganyan. Sapagkat sa pamamagitan ng aking banal na ordenan na ang iyong amang si Joaquin ay kailangang pumasa mula sa mortal na ito tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang kamatayan ay magaganap sa lalong madaling panahon at siya ay lilipas sa kapayapaan. Siya ay ilalagay sa gitna ng mga banal sa limbo upang hintayin ang pagtubos ng sangkatauhan. Napalitan ang mukha ng bata, lumambot ang kanyang ekspresyon mula sa kalungkutan tungo sa isang banayad ng ngiti, kahit na tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi siya kumilos upang punasan ang mga ito, hinayaan silang malayang mahulog. Nang sila ay humipo sa lupa, sila ay kumikinang at nagbagong anyo sa kumikinang na mga pakpak ng kanyang mga kasamahang anghel. Namarahan siyang binuhat at dinala sa tabi ng kama ng kanyang ama, si Joaquin. Sa silid ni Joaquin, kung saan ang hangin ay mabigat sa tahimik na solemnidad ng nalalapit na kamatayan, si Maria ay tahimik na nakatayo, ang kanyang presensya ay isang bikon ng liwanag sa madilim na silid. Siya ay nanood at nakinig habang ang anghel Gabriel ay nagpakita. Ang kanyang anyo ay nagliliwanag at nakikipag-usap sa kanyang ama. Nagsimula si Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang. Pinakatapat na lingkod ng Diyos, nais ng kataas-taasan at makapangyarihang Panginoon, na malaman mo ngayon na si Maria, ang iyong anak na babae, ay pinili at inorden ng makapangyarihan bilang isa, na kung saan ang banal na salita ay ipagkakaloob sa kanyang sarili. Siya ay magiging ina ng Mesyas at pinagpala sa mga kababaihan, ang pinakadakila sa lahat ng mga nilalang, at siya lamang ang nagpakababa sa iyo sa Diyos na ito, at siya lamang ang nagpakababa sa iyo. Oras ng kamatayan, siya ay isang pinakamatapat at makapangyarihang tagapamagitan sa harap ng makapangyarihan. Habang nagsasalita si Gabriel, si Ana, ang pinakamamahal na asawa ni Joaquin, ay nakatayo sa ulunan ng kama. Sa pamamagitan ng banal na disposisyon, narinig at naunawaan niya ang bawat salita. Naghahalong lungkot at pangamba ang puso niya, napatitig ang mga mata sa mukha ng asawa. Habang binibigkas ang huling salita, huminga si Joaquin, ang kanyang kaluluwa ay bumangon mula sa kanyang katawan sa isang maningning na pagsabog ng liwanag. Pinalibutan siya ng isang koro ng mga anghel. Inihatid ang kanyang kaluluwa sa limbo, kung saan hihintayin niya ang pagtubos ng sangkatauhan. Lumipat ang tingin ni Ana sa kanyang anak, na ngayon ay lumipat sa kanya na may biyaya na tila halos hindi sa mundo. Dahan-dahang hinawakan ni Maria ang mukha ng kanyang ina. Tahimik niyang hinawakan ang mukha bago tumalikod at lumabas ng silid. Ang bigat ng sandaling namamalagi sa hangin. Lumipas ang panahon at si Maria, na ngayon ay 9 na taong gulang, ay nakitang taimtim na nagdarasal sa templo. Ang kanyang mukha, na kadalasang nagliliwanag sa banal na liwanag, ngayon ay sumasalamin sa matinding kalungkutan. Sa loob ng maraming linggo, lumuhod siya sa panalangin. Ang kanyang puso ay mabigat sa pakiramdam ng pagkawala. Ang Diyos ay huminto sa paghahayag ng kanyang sarili sa kanya, at ang kawalan ng kanyang presensya ay isang sakit na halos hindi niya kayang tiisin.
Sa tahimik na pag-iisa ng templo, si Maria ay nakadapa sa malamig na sahig na bato. Ang kanyang maliit na anyo ay nanginginig sa damdamin. Kahit malambot ang boses niya, dinadala niya ang bigat ng kanyang dalamhati. Pinakamamahal na Ama, Bulong niya, nanginginig sa kalungkutan ng kanyang mga salita. ano ang nagawa ko upang makasakit sa iyo? Bakit mo inililihim sa akin ang iyong sarili, pati na rin ang aking mga banal na kasama? Kung ito lamang ang lalim ng pagdurusa na dapat kong tiisin para sa iyo, ginagawa ko ito at humingi ng higit pa. Dahil ito ang pinakamalalim na sakit at kalungkutan na naiisip ko kailanman. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha. Ang bawat isa ay patunay ng kanyang hindi natitinag na debosyon. Bagamat ang langit ay tila tahimik, ang kanyang pananampalataya ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang pag-ibig sa makapangyarihan sa lahat ay nag-aalab kahit sa dilim. Titiisin niya ang pagsubok na ito tulad ng pagtitiis niya sa lahat ng iba pa, nang may pagpapakumbaba at biyaya, nagtitiwala sa kanyang banal na karunungan. Lumuhod si Maria sa tahimik na pag-iisa ng kanyang silid. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa emosyon. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay dala ang bigat ng kanyang dalamhati nang muli niyang kausapin ang mga nilalang sa langit na dati niyang kasama. Sa kalungkutan sa kanyang tinig, siya ay nagsumamo. Mga prinsipe ng langit, mga sugo ng kataas-taasan at tapat na mga tagapag-alaga ng aking kaluluwa, bakit mo rin ako iniwan? Pakiusap, bumalik ka sa akin. Gayunpaman, hindi ko kayo sinisisi, aking mga Panginoon, kung ang aking pagiging hindi karapat-dapat ay naging dahilan upang ako ay mawalan ng pabor kapwa sa iyo at sa aking lumikha. O mga ilaw ng langit, gabayan mo ako sa aking kamangmangan. Kung may nagawa akong mali, itama mo ako at tulungan mo akong humingi ng kapatawaran sa aking Panginoon. Maawa ka sa aking kalungkutan, sabihin mo sa akin kung nasaan ang aking mahal, kung saan siya nagtago. Sapagkat alam kong hindi niya inilalayo ang kanyang mukha sa iyo, at ang kanyang kagandahan ay laging nasa harap ng iyong mga mata. Tahimik na bumagsak ang kanyang mga luha, ang bawat isa ay patunay ng kanyang hindi natitinag na debosyon. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang langit at ang silid ay napuno ng masakit na kahungkagan at ang bigat ng kanyang kalungkutan na namamalagi sa hangin.